Habang natatapos ang gabi, isang bagay ang malinaw. Hindi ako aalis dito nang hindi nalalaman ng sagot. Pagkatapos na mahaba at formal na pag-uusap tungkol sa kumpanya, tumayo si Shira mula sa kanyang upuan. Nagmamadali habang may hawak na cellphone. "I'm terribly sorry, Sabrina," sabi niya. Bahagyang balisa. "There's an emergency at one of our sites and I have to leave immediately. Roscoe, can you stay for a bit and finish discussion? I trust you will handle it." Tumungo si Ryan o Roscoe. Ang lalaking kaharap ko na hindi ko pa rin lubos maiisip kung paano nangyari ang lahat ng ito. Hindi ko alam kung mas mahirap ba ang makita siyang buhay o makitang hindi niya ako kilala. "Of course," sagot niya kay Shira. Kalmado at professional ang boses. "I will catch up with you later." Ngumiti si Shira sa akin. "Thank you, Sabrina. Let's touch base tomorrow." "Of course, Shira. I hope everything gets resolved smoothly." Sagot ko. Pilit na pinapanatili ang formalidad sa kabila ng kaguluhan sa isip ko. Paghalis niya, naiwan kaming tatlo sa mesa. Ako, si Ryan at si Irene. Tahimik si Irene sa tabi ko. Halatang nararamdaman niya ang bigat ng hangin. Hindi nagtagal, tumayo si Ryan. "Well, I guess I should go too. I need to wait." Agad kong sinabi iyon. Halos napalakas ang boses ko. Napatingin siya sa akin. Bahagyang naguguluhan. Tumayo din ako. Pinigilan siya sa balikad bago siya makalakad palayo. Kahit pag gustong umalma ng isip ko ay ginawa ko. Pinilit kong panatilihing kalmado ang boses ko. "Roscoe, can we talk? Just the two of us." Napakunot ang noo niya. Halatang nagtataka. "Talk about what, Miss Jacobs? I believe we already covered everything about the company tonight." Hindi ko alam kung saan ko kinuha ang lakas ng loob na sabihin ang susunod na mga salita. "This isn't about the company." Nadinig kong huminga ng malalim si Irene. Ngunit nanatili siyang tahimik. Marahil ay ayaw niya makialam. Tiningnan ako ni Ryan. Ang mga mata niya ay puno ng pagdududa. "Alright," sabi niya pagkatapos ng ilang segundong katahimikan. "What do you want to talk about?" Sumenyas ako kay Irene. "Irene, can you give us a moment? Please wait for me outside." Nagalangan siyang saglit. Ngunit tumango rin ito. "I will be outside, ma'am," sabi niya bago umalis. Iniwan kaming dalawa sa mesa. Pagkalis na Irene, huminga ako ng malalim. Pinilit kong tingnan siya ng diretso sa mata, kahit pa ang damdamin ko ay parang gusto nang sumabog. "Ryan o Roscoe, kung ano man ang gusto mong itawag sa sarili mo ngayon." Simula ko, halatang nanginginig ang boses ko. "Hindi mo ba ako natatandaan? Hindi mo ba ako kilala?" Tila natigilan siya sa tanong ko. Ngunit, umiti siya ng bahagya. Parang naiisip niya na magbibiro ako. "I'm sorry, Miss Jacobs, but I think you might be mistaken. I don't recall meeting you before tonight." Ang bawat salita niya ay parang kung silong tumatama sa dibdib ko. "Hindi kita maaaring pagkamalang iba?" Sagot ko. Mas matigas na ngayon ang tono ng boses ko. "Ikaw si Ryan, ang asawa ko, at akala ko matagal ka ng patay." Halos hindi gumalaw ang mukha niya. Ngunit may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. "I think you are confused," sagot niya. "My name is Roscoe Mendoza, and I don't know what you're talking about." "Confused?" Bahagyang natawa ko. Ngunit halata ang pait sa tono ko. "Paano ko magiging confused? Alam ko ang bawat detalye tungkol sa iyo. Ang pilat mo sa labi na nakuha mo nung nadulas ka sa harap ng bahay natin. Ang paborito mong kape na lagi mong sinasabing extra strong, no sugar. At ang paraan ng pagngiti mo na kahit kailan na hindi ko makakalimutan." Nakita ko ang bahagyang pagkilos ng kanyang mga kamay na parang hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ngunit hindi pa rin niya ako tinutulan. "Hindi mo ba nararamdaman?" Tanong ko. Halos pabulong na. "Wala bang kahit anong pamilyar sa damdamin kapag nakatingin ka sa akin, Ryan?" "Ako ito, Sabrina. Ang asawa mo." Tahimik siya saglit, tila nag-iisip. Ngunit sa huli, umiling siya.
I'm sorry, sagot niya. I don't know you. And honestly, I think this is all just a misunderstanding. Naramdaman ko ang pagbigat ng dibdib ko. Ang pag-asa na kanina ay pilit kong pinangahawakan ay unti-unting nawawala. Ngunit kahit ganoon, alam kong hindi ako maaaring sumuko at magkamali. Kung hindi mo ako kilala, bakit hindi mo ako matignan ng diretsyo ngayon? Tanong ko. Hinahamon siya. Tumingin siya sa akin, ngunit nakita ko ang bagyang pag-alinlangan sa kanyang mga mata. Hindi siya nagsasalita, ngunit iyon ang sagot para sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo o kung bakit mo ko kinalibutan. Dagdag ko, mas mahina na ang boses ko. Pero hindi ako aalis dito nang hindi nalaman ng dahilan. It's been years simula nang tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang katawan niya ay tila puno ng tensyon. I don't know what you're expecting from me, sabi niya. Mas malamig na ngayon ang tono niya. But I have to go. Hinawakan ko ang braso niya. Mas mahigpit kaysa kay Nina. Hindi pa tayo tapos, Ryan. Kung ayaw mo magsalita ngayon, fine. Pero hindi mo ako matatakasan. Hahanapin ko ang sagot. Kahit ikaw pa mismo ang pilit na umiiwas. Hindi na siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan niyang tinanggal ang kamay ko mula sa braso niya at tumalikod. Hindi na siya lumingon habang naglalakad palabas. Pag-upo ko muli sa mesa, naramdaman ko ang bigat ng mga luha sa gilid ng mata ko. Ngunit hindi ako umiyak. Hindi pa. Hindi pa dito. Dahil alam kong ang gabing ito ay simula pa lang ng isang mas malaking laban. Laban para mabawi ang taong akala ko ay nawala na habang buhay. Habang binabaybay ng sasakyan ng daan pa uwi, hindi ko maialis ang mga sinabi ni Ryan sa isip ko. I don't know you. Ang mga salitang iyon ay parang paulit-ulit na itinutunog ng utak ko. Bawat pag-ulit ay mas masakit kaysa sa nauna. Paano niya ako makakalimutan? Paano siya nagiging Roscoe Mendoza, isang ekstranghero, samantalang siya ang Ryan na pinangarap kong bumalik sa buhay ko ng maraming taon? Ang bawat detalye ng mukha niya, ang boses niya, ang kilos niya, siya iyon. Pero bakit parang ako lang ang nakakaalala na huminto ang sasakyan sa harap ng bahay? Parang biglang bumagsak ang bigat ng mundo sa mga balikat ko. Hindi ko na hinintay sa Irene na buksan ang pinto. Gusto ko na lang makarating sa loob, sa lugar kung saan kahit paano ay may konting tahimik. Pagbukas ko ng pintuan, agad akong sinalubong ng pamilyar na boses. Sabrina! Napatingin ako at nakita ko si William. Nakatayo sa gitna ng sala, may dalang bote ng wine at isang bouquet ng mga puting rosas. Nakangiti siya, halatang excited. Surprise! Akala ko kailangan mo ng break mula sa trabaho. Sabi niya, puno ng sigla, habang inilalagay ang bulaklak sa mesa. I thought I cook your dinner and... Ngunit napansin niya ang itsura ko. Ang ngiti niya ay unti-unting naglaho habang tinitingnan niya ang mukha kong halatang pagod at wala sa sarili. Sabrina, are you okay? Tanong ni William. May bahid ng pag-aalala sa boses. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Gusto ko magpasalamat sa effort niya. Gusto kong umiti at ipakita sa kanya na okay lang ako. Pero hindi ko kaya. Pakiramdam ko ay wala akong sapat na lakas para magsinungaling. I'm sorry, William. Sabi ko halos pabulong. Tinanggal ko ang blazer at dahan-dahang naupo sa sofa. I'm not in the mood tonight. Mupo siya sa tabi ko at ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. What happened? Did something go wrong at work? Tumingin ako sa kanya, pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang nangyari. Paano mo ipapaliwanag sa isang tao na ang lalaking akala mong patay na ay biglang bumalik, pero hindi ka niya kilala? It's complicated, sagot ko. Iniiwas ang tingin. I don't think I can talk about it right now. Tahimik lang siyang tumango, pero hindi niya ako iniwan. Nararamdaman ko ang bigat ng kanyang presensya, pero may kaunting ginhawang dulot iyon. Si William ang taong laging naroon para sa akin, kahit sa mga panahong wala akong maibigay pabalik. Sab,
Alam mo naman na nandito lang ako, di ba? Sabi niya, matapos ang ilang minutong katahimikan. You don't have to tell everything. But if you need someone to listen, or even just sit here with you, I'm not going anywhere. Naramdaman ko ang pagbagsak ng luha sa pisngi ko. Hindi ko na napigilan. Pumikit ako at pilit na kinakalma ang sarili. Pero mas lalo akong natutulog. William, nagsimula akong magsalita, pero natigil din agad. Ano ang sasabihin ko na kahit nandyan siya, hindi niya kayang punan ng kawalan na nararamdaman ko ngayon? Na kahit gaano siya kabait at kahalaga sa akin, hindi ko maalis sa isip ko ang taong hanggang ngayon ay tinatawag pa din ng puso ko. Tahimik siyang hinawakan ang kamay ko, banayad at puno ng malasakit. Take your time, Sabrina. I'll be here when you're ready. Huminga ako ng malalim at pinilit ang sariling magsalita. May nakita akong isang tao. Sabi ko, mabagal ang bawat salita. Isang tao na hindi ko akalaing makikita ko pang muli. Napakunot ang noon niya. Who? Napakapit ako na mahigpit sa braso ng sofa. Si Ryan. Sugot ko sa wakas. Mahina ngunit puno ng bigat. Buhay si Ryan William. Buhay siya. Nalaki ang mga mata niya. What? Sabrina, that's impossible. Paano? Umiling ako. Hindi ko rin alam. Pero nakita ko siya. Kinausap ko siya. Siya ang asawa ko, William. Pero napalunok ako. Pinipilit. Pigilan ang hikbi. Pero hindi niya ako kilala. Para bang hindi siya si Ryan. Para bang ibang tao siya ngayon. Tahimik lang siyang nakikinig. Ngunit halata sa kanyang mukha ang gulat at pag-alala. Sabrina, are you sure it was him? Baka it was him. Putol ko. Matigas ang boses. Hindi ko kayang magkamali. Alam ko kung sinong asawa ko, William. Hindi siya sumagot. Alam kong gusto niyang magtanong pa. Ngunit marahil ay naramdaman niyang hindi ko na kayang ipaliwanag pa ng mas mahaba. Sobrang sakit. Dagdag ko pabulong. Sobrang sakit na makita siya. Pero parang wala akong halaga sa kanya. Parang wala kaming pinagsamahan. Dahan-dahang nilapit ni William ang kamay niya sa balikat ko. Pinaparamdam niya na narito siya para sa akin. Sabrina, sabi niya, malumanay. I don't know what's going on, but I'll help you to figure it out. We'll figure it out together. Tumingin ako sa kanya, at kahit alam kong hindi niya naiintindihan ang lahat ng sakit na nararamdaman ko, ramdam ko ang sinseridad sa mga mata niya. Kahit papaano, nakakapagbigay iyon ng konting ginhawa. Ngunit, kahit anong gawin ni William, alam kong ang gabing ito ay matatapos sa parehong tanong na bumabagabag sa akin mula pa kanina. Paano niya ako nakalimutan? At paano ko siya muling mababawi? Pag-alis ni William, naiwan akong mag-isa sa katahimikan na aking bahay. Nakaupo ako sa gilid ng kama, ramdam ang bigat ng mundo sa aking mga balikat. Hindi ko na alam kung anong emosyon ang nangingibabaw. Galit, lungkot o pagkalito. Parang lahat iyon ay naghalo-halo. At wala akong ibang magawa kundi hayaan itong lamunin ako. Napalingon ako sa lumang wooden drawer na nasa sulok ng kwarto. Matagal ko nang hindi binubuksan iyon. Doon ko itinago ang mga bagay na hindi ko na kayang tingnan. Noong mga panahong tinanggap kong wala na si Ryan. Mga litrato namin at mga munting mga alaala na isang buhay at hindi ko akalaing magbabago ng ganito. Mabagal akong tumayo at nilapitan iyon. Habang binubuksan ko ang drawer, parang bumalik lahat ng alaala. Bumungad sa akin ang isang lumang photo album. Ang kulay asul nitong pabalat ay bahagyang kupas na. Ngunit malinaw pa din ang aming mga pangalan na nakasulat. Dahan-dahan kong binuksan ang photo album. Ang unang litrato ay kuha namin noong honeymoon namin sa Maldives. Nakaakbay si Ryan sa akin habang hawak ang isang coconut drink. Ang ngiti niya doon ay kasing liwanag ng araw sa likod namin. Ramdam ko pa din ang init ng araw na iyon.
Ang tawanan namin habang hinahabol ang alon sa dalampasigan. Ang saya-saya natin noon kahit hindi pa ako sigurado sa nararamdaman ko sa iyo. Pulong ko sa sarili ko. Naramdaman ng luha na unti-unting pumatak mula sa mga mata ko. Isa-isa kong tiningnan ng mga larawan. Ang litrato namin sa isang amusement park kung saan nagpumilit siyang sumakay sa Ferris wheel kahit takot siya sa heights. Ang litrato namin sa sala habang nakaupo sa sofa kasama si Evara. Magkahawak ang kamay habang nanonood ng pelikula. At ang litrato namin sa harap na aming bahay. Natigil ang pag-browse ko na makita ko ang isang maliit na sobre na nakatago sa likod ng album. Kinuha ko iyon at binuksan. Isa itong sulat mula kay Ryan. Isinulat ilang linggo bago ang araw ng aksidente. To my dearest Sabrina. Nagsimula ang sulat. Every day with you feels like a gift. I don't know what I did to deserve someone like you, but I promise to cherish you for the rest of my life. Whatever happens, know that you are my everything. You are my home, my happiness, my heart. I love you. Parang bumagsak ang mundo ko habang binabasa iyon. Mga salitang iyon na isinulat niya noon ay parang pumipilipit sa puso ko ngayon. Alam kong mahal niya ako. Hindi ko kailanman pinagdudahan iyon. Kaya hindi ko maintindihan kung paano niya ako nakalimutan. Napaupo ako sa sahig. Hawak ang sulat at mga larawan sa aking mga kamay. Parang bumabalik lahat ng alaala. Ang araw ng pagkidnap sa akin. Pagsunog ng bahay ni Edward. Ang gulat at takot na naramdaman ko habang hinahanap siya. Ang sakit ng balitang hindi siya nakalabas mula sa nasusunog na bahay. At ngayon, narito siya. Buhay. Pero parang patay pa rin para sa akin. Ryan, bakit? Bulong ko habang pinupunasan ang mga luha ko. Paano mo nagawang kalimutan ako? Paano mo nagawang magpatuloy na parang wala akong halaga? Ang bawat saglit na kasama niya noon ay nagsimulang maglawas sa isip ko. Ang paraan ng pagtawa niya, ang paghawak niya sa kamay ko, ang mga pangako niya sa akin. Hindi ko matanggap na lahat ng iyon ay parang binura mula sa isip niya. Dahan-dahan kong isinara ang photo album, ngunit hindi ko ito ibinalik sa drawer. Sa halip, niyakap ko ito. Parang iyon na lang ang tanging paraan upang maramdaman kong totoo ang nakaraan namin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan ito. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi ako titigil hanggang malaman ko kung bakit. Hanggang malaman ko kung ano ang nangyari sa kanya noong araw na iyon. At higit sa lahat, hindi ako susuko na ipaalala sa kanya kung sino kami sa isa't isa. Ryan, bulong ko, mahina ngunit puno ng determinasyon. Hahanapin ko ang sagot. Hahanapin kita. At kahit na ano pa ang mangyari, ipapaalala ko sa iyo kung sino tayo. Nagising ako sa pakiramdam ng lamig sa aking pisngi. Unti-unti kong naunawaan na nakatulog pala ako habang nakayakap sa photo album na naglalaman ng lahat ng alaala namin ni Ryan. Ang mga mata ko'y mabigat at mahapdi mula sa pag-iyak. At ang dibdib ko'y parang may nakadagan pa din. Bigla ako napabalikwas na marinig ang pag-vibrate ng cellphone sa tabi. Napansin ko ang liwanag sa screen nito na kumikislap sa dilim ng kwarto. Halos hindi ko maalala kung kailan ko huling hinawakan, pero parang napakaingay ng tunog nito sa tahimik kong paligid. Inabot ko ang telepono at walang pakundangang sinugot ang tawag nang hindi man lang tiningnan kung sino ang nasa kabilang linya. Hello? Mahina kong sagot. Ang boses ko'y paos mula sa dami ng luhang na ilabas kanina. Sabrina Jacobs? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Munti ko na mabitawan ang telepono nang marinig ang pamilyar na boses na tumawag sa pangalan ko. Kilalang kilala ko iyon. Kahit na ilang taon nang lumipas, mula noong huli kong narinig. Ryan? I mean Roscoe? Halos pabulong kong tanong. Hindi makapaniwala. May saglit na katahimikan bago siya sumagot. Ang tono ng boses niya ay malimig at formal.
Malayo sa malambing na natatandaan ko. Yes, it's me. I hope I'm not calling too late. I just realized you left something earlier at the restaurant. Halos hindi ko matinig ang sinabi niya dahil sa lakas ng tibok ng puso ko. Gusto ko magsalita, magtanong, ipakita ang damdamin ko. Pero para bang natuyuan ako ng laway. Ang lalaking iniiyakan ko ng ilang oras. Ang nakalipas, ang lalaking akala ko'y wala na. Ang lalaking hindi na ako kilala ay nasa kabilang linya. Nakikipag-usap sa akin na parang estranghero. Ano? Ano ang naiwan ko? Tanong ko. Pilit na pinapakalma ang nanginginig kong boses. Your pen. Sagot niya. Kaswal lang na parang hindi ito mahalaga. I noticed it was engraved, so I thought it might be important to you. I had one of the staff pick it up and keep it safe. I can return it to you tomorrow or whenever you're free. Saglit ako natigilan. Ang ballpen? Oo. Iyon ang laging dala ko. Isang regalo pula sa kanya noong nagpunta kami sa Maldives. Sa ilalim ng liwanag ng lampara sa gilid ng kama, naalala ko kung paano niya ipinakustomize ang ballpen na iyon. Kasama ang initials ko at ang simpleng mensahe. To my wife, always. Salamat, sagot ko. Halos pabulong. Natinig ko ang bahagyang kalusko sa kabilang linya. Para bang iniisip niya kung dapat bang tapusin na ang tawag. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa utak ko. Pero bago niya magawa iyon, nagsalita ako. Roscoe, bakit mo ako tinawagan mismo? Tanong ko, lakas loob kahit takot na takot sa sagot niya. Tahimik siya ng ilang sandali, pero sumagot din. I thought it was the proper thing to do. It had your name on it and I figured it might mean something. Salamat ulit, sabi ko, halos wala sa sarili. Alam kong gusto ko pang magsalita, pero hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang bigat na nararamdaman ko. Are you alright? Tanong niya bigla. Ang tono niya bahagyang mas malambot, pero halata ang pag-aalinlangan. You sound tired. Tinginan ko ang sarili ko sa salamin sa tapat ng kama. Ang buhok ko ay magulo. Ang mga mata ko ay namamaga. At ang photo album na hawak ko ay parang isang paalala na masakit na nakaraan. I'm fine, sagot ko. Pilit na nilalabanan ng sakit ng dibdib ko. Pagod lang siguro. Muli, nagkaroon ng katahimikan. Parang napakatagal ng mga segundo. Ngunit hindi ko magawang ibaba ang telepono. Sige, sabi niya sa wakas. I'll let you rest. I'll have the pen delivered to your office tomorrow. Gusto kong pigilan siya. Gusto ko magtanong. Gusto ko magsalita pa. Pero wala akong masabi. Ang bibig ko ay parang hindi gumagana. Bakit hindi mo na lang ito personal na dalhin? Tanong ko bigla. Hindi sigurado kung saan ko hinugot ang lakas ng loob. Personal? Tanong niya. Tila nagtataka. If that's what you prefer, I can drop it off. Tumango ako kahit alam kong hindi niya iyon nakikita. Oo, gusto kong ikaw ang magdala. Alright, sagot niya. Walang tanong o pagtutol. I'll see you tomorrow then. Bago ko pa maisip kung paano sasagot, ibinaba na niya ang telepono. Naiwan ako nakatitig sa screen. Ang puso ko ay nagtatatalon sa kaba at pagkalito. Si Ryan, ang taong akala ko ay wala na, ay papunta sa akin bukas. Hindi ko alam kung ano ang nararapat kong maramdaman. Takot ba o pag-asa? Ngunit alam ko na ang araw na iyon ay magdadala ng mga sagot sa matagal ko nang hinahanap. Maaga akong nagising kinabukasan. Ang mahinang liwanag na pumapasok pula sa kurtina ng bintana ko ay parang hindi kayang paalisin ang bigat sa loob ng dibdib ko. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog kagabi matapos ang tawag ni Ryan Roscoe. Pero heto ako, gising na naman at handang harapin ang araw na puno ng tensyon. Tumitig ako sa salamin sa tapat ng kama habang pinupunasan ang basa kong mukha.
Ang mga mata ko ay may kaunting pamamaga mula sa magdamag na pagkaiyak. Sa likod ng utak ko, paulit-ulit na tumutugtog ang boses ni Ryan mula sa tawag kagabi. I'll see you tomorrow. Ang mga salitang iyon ay tila isang pangako at isang hamon. Hindi ko pa din maintindihan kung bakit hindi niya ako hindi natatandaan. Hindi ko din alam kung paano ko kakayaning harapin siya ngayon na hindi bumibigay ang damdamin ko.